Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang new lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo, like, share at hit yun na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga ola review, ola update na pinag-uusapan natin dito at sa mga karapatan nyo laban sa mga pang-abusong unfair debt collection practices na ginagawa ng mga ola agents sa inyo. Okay, update po ako at good news po. At sana matupad na yung pangarap, yung mga gusto natin mangyari about dito sa Senate hearing, no? Dito salamat again kay Ma'am Kikay natin nakita yung balitang ito. Then senior niya doon sa page niya. Follow niyo na lang po si Madam Kikay. And then ito yung senior niya is in Senator Hontiveros we trust. Yes. Kasi ilang senator na po yung nito, no? Si Win Gatchalian tsaka sila Rapi Tulfo, no? Si Senator Rapi Tulfo, pero wala naman pong nangyaring hearing dahil lagi po naka-cancel. Pero sana po sa ngayong pagkakataon ay mapagbigyan man lang na magkaroon ng Senate hearing para mapag-usapan dito sa Senado yung mga hinaing ng mga OLA victim. So ito yung post ng Credit Information Corporation kung saan nanggaling yung balita, kung saan nag-share. Then ito po, Senator Hontiveros filed Senate Resolution number 882 to investigate how Filipino borrowers have been victimized by harassment, profane language, threats of violence, illegal access to contact, this public shaming and defamation among others. So, tignan natin yung link kung saan nanggaling yung balitang ito. Ito po yung link so kung saan pag binuksan nyo yung link doon sa Credit Information Corporation, galing po ito sa Philippine News Agency. Probe abusive illegal collection practices of online lending firms din. Ayan yung balita. Basahin natin kung ano po yung sinabi ni Senator Risa Hontiveros. Manila, Senator Risa Hontiveros has filed a resolution urging the Senate to investigate the alleged abusive and possibly illegal debt collection practices of online lending companies. In filing Senate Resolution number 882, Hontiveros cited earlier reports of a lending company allegedly sending a funeral hearse to the residence of the one of its debtors with an overdue loan. Tagalogin natin, no? Magpapile po ng Senate Resolution number 882 si Senator Hontiveros na kanyang sinabi na maaga sa report ng mga galing sa lending company na inaakusuhan na nagpapadala ng kung ano-ano mga pagbabanta katulad ng pagpapadala ng kabaong doon sa biktima noon ng utang na hindi nakapagbayad doon sa due na loan na kanyang hindi nabayaran agad. Then along with may kasama pagbabanta na along with a threat, walang nakukulong sa utang pero may alam niyo na, basahin niyo po yung sinasabi niya. No one can be jailed because of that but some are because of it. So yun, she noted that this kind of harassment is nothing new. Wala nang bago doon sa mga harassment ito. Totoo yun, matagal na po kasi itong usapan di ba? Medyo ilang taon na ba itong online lending apps na mga harassment? At yung sinabi pa niya, for several years, countless Filipinos have found themselves not only deep in debt but also victimized by profane language, a barrage of messages and calls threatening violence, illegal access to contact lists and file folders, blatant misuse of personal information, public shaming and defamation, and the imposition of ballooning interest rates often as high as 15% per month, she said. Diba ito yung sinasabi ko sa baba, yung sobrang pagpataw ng malaking interest, yung 15% per month, labis-labis nga dahil almost 50% ang ibinibigay na pagpataw ng interest ng mga online lending. Tapos, gagamitan ka pa ng mga public shaming, papahiyain ka, defamation, paggamit ng mga personal information mo at gagamitin doon sa ibang mga tao para sabihin na ikaw ay may utang at di ka nagbabayad. Mga ganun ba ang bagay, do? Sana pa pag-usapan to, no? Tapos yung karugtong niyan, Hontiveros likewise cited reports from the Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG stating that many perpetrators foreign-based entities operating lending activities without authorization from the Securities Exchange Commission. Ibig sabihin po nito, yung mga lending activities na ito, wala palang authorization na nanggagaling sa SEC. Kasi karamihan naman talaga sa mga online lending apps ay mga illegal. Kunwari, yung huling nari, di ba? Yung sa CPE. So, kasi magpapile pa lang sila ng registration, pero nag-ooperate na po sila. Dahil galing po sila sa Treasure Bowl, tapos lumipat sa Golden Koi. Then, ito po yung sinabi na this online lending model apparently originate in the Chinese mainland, with Chinese fintech lenders using the phone contact list of their borrower to harass their colleagues, family, and friends, she said.
Bali yung mga nakukuhang contact sa inyo, eto mga to ay gagamitin para lamang harasin yung mga kamag-anak, kakilala, mga kaibigan, at yung ibang mga mahal nyo sa buhay, sila yung inaharas kung hindi kayo nakakapagbayad ng mga utang ninyo. Hontiveros added that despite of the SIM Registration Act or Republic or RA number 11934 and the efforts of the PNP-ACG, National Privacy Commission, and SEC to regulate the conduct of online lending companies, illegal and unfair debt collection practices continue to proliferate, adversely affecting the most vulnerable of Filipinos who rely on small short-term loan to meet day-by-day expenses. Kumbaga, ito kasi yung problema yun, no? Dahil nga sa dami ng Pilipinong nangungutang na, kasi nga, madaling makahiram sa mga online lending apps. Totoo naman, saglit na minuto lang, saglit na oras lang, andyan na kagad yung pera doon sa cellphone natin. Sa kabila ng mga paghihigpit na ginawa doon sa SIM Registration Act, parang wala pa rin nangyayari at patuloy pa rin sa paglaganap yung mga pangharas at saka paggamit ng mga numbers na kung saan hindi pa rin rehistrado at kung saan ay gumagamit sila ng ibang SIM para makapangharas doon sa mga biktima ng mga online lending. So yung mga kadyan yan, sana mapatupad ito. Mapag-usapan na. And worse, she said reports indicate that this online money lending operation seemingly protected by anonymity have also been used to mask illicit cross-border money flows. While debts validly agreed upon must be settled, debtors do not deserve the inhuman turmoil inflicted upon them. The abusive and illegal debt collection practices should be investigated and appropriate measures should be enacted to address. Yan siya sabi ito, na kung saan nakakapagtaka na parang pinoprotektahan pa na kung sino man yung mga nasa likod ng mga online lending apps na ito dahil nga patuloy pa rin ang pagpasok ng pera sa kabila ng lahat ng mga reklamo at kung ano-ano may mga ginagawang pang-aabuso ng mga online lending apps na ito, mga kadyani. Yung sasabi ko saan nanggagaling yung mga pera ng mga ito? Kasi yung iba hindi nakakapagbayad, di ba? Alam niyo naman na hindi naman talaga halos lahat nakakapagbayad. At saan sila kumukuha ng pondo para magpatuloy yung negosyong ito. Kaya isip ko na parang mayroon nasa nagpo-proteksyon na kung sino man na siguro nasa mataas na posisyon o kung sino man yung mga nasa likod ng mga online lending apps na ito ay mukhang pinoprotektahan nga ayon kay Senator Risa Hontiveros. Hindi galing sa akin, galing sa kanya. Yun ang nasa report na pinasa sa kanya. Ito yung galing sa balita. Ayan. Baka mag-misinterpret yung sinasabi ko. Ayan, galing mismo sa balita yan ng PNP at saka sa binanggit ni Miss Senator Risa Hontiveros. Pero siyempre si Miss Senator Risa Hontiveros, ito makailan lang. Sunod-sunod naman yung ginawa niya mga pag-iimbestiga at saka mga sa Senate hearing, di ba? Yung isang kulto, tsaka yung sa itong nakaraan ng mga pogo. Ginawa niya ng paraan at talagang napag-usapan niya. Sana ito, pag-usapan din po ito sa Senado. Sana matuloy natin wala na yung mga cancel na maaring sana maging magpalinaw doon sa Senado para malaman kung ano yung mga hinaing ng mga OLA victims. So yun mga kadyani, in-update ko lang po kayo pakasakaling magkaroon na tayo talaga ng linaw. Pero mayroon kaming naaamoy at may naaamoy yung mga leader ng mga OLA victims group. No, baka by January o February may something na good update tayo at good news para sa mga OLA victims. So yun, ito ang inyong lingkod ka, Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Def, usapang utang, usapang OLA.